Plano mo din ba na mag-DIY papunta ng Hong Kong at makapasyal sa famous Disneyland Park? Pero wala ka pang idea kung ano ang dapat mong simulan at kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin mo? This video is for you. Unang-unang requirement na dapat na meron ka para makapunta ka ng Hong Kong at para makalabas ka ng bansa ay ang passport. Dapat ang passport mo ay valid within 6 months from the date of your travel. Next, kung may passport ka na, gumawa ka na ng itinerary. Sa paggawa ng itinerary, consider mo kung ilang araw kayo mag-i-stay sa Hong Kong at kung ano-ano yung mga activity na gusto nyong gawin at yung mga lugar na gusto nyong puntahan. Highly recommended ko na mag-join kayo sa mga FB page group na ito dahil ang laking tulong na may ganitong klaseng community. Nag-DIY travel kami ng mga anak ko nitong nakaraang October 4 hanggang October 8 at etong mga group na to ang nakatulong sa akin para maging success ang biyahe namin papunta ng Hong Kong. Pwede kang magtanong dyan ng mga question mo about Hong Kong, pwede kang mag-research para meron ka ng idea kung ano yung mga transportation na meron dyan para mas mapadali ang iyong biyahe sa Hong Kong. Number 3, plane ticket. Sa pag-book ng plane ticket, pwede kang mag-abang-abang during seat sale at much better if you book ahead of time. Kagaya namin, ang travel namin ay October pero March pa lang nakapag-book na ako ng ticket. Nagkaroon kasi ng seat sale noon sa Cebu Pacific kaya tinake advantage ko na makapag-book ng airline ticket. Then number 4, accommodation or yung hotel na tutuluyan mo. Pwede kayong mag-hotel or mag-Airbnb. Dahil nakapag-research ka na, nag-join ka na sa mga FB page group, madali na para sa'yo kung anong hotel ang gusto mong i-book. Pwede ka rin maghanap sa Klook at sa pagbubook ng hotel, i-consider mo yung location. Dapat ito ay malapit sa mga bus stop, malapit sa mga train station at may malapit na mga kainan. Hindi kayo mahirapan kapag napagod kayo at nagutom kayo. Mas maganda na accessible ito sa lahat. Number 5, travel tax. Minsan, kasama na yung travel tax sa pagbubook ng plane ticket. Paano nyo malalaman kung kasama na yung travel tax dun sa binook nyong airline ticket? Dito siya makikita. Sa mismong resibo. Nakalagay dyan travel tax. Ngayon, kung hindi pa yung kasama, pwede mo naman siyang bayaran sa mismong airport, sa mismong araw ng flight mo, o di kaya naman sa TIASA website. Kung may kasama kang minor, mas maganda kung dito ka sa TIASA website magbabayad kasi reduced tax ang mga minor from 2 to 12 years old. Ibig sabihin 50% lang yung babayaran nila. Yung anak kong 7 years old, dyan ako nagbayad. Ang gagawin mo lang, mag-fill up ka ng application, pupunta ka sa TIASA website, tapos piliin mo yung reduced tax. After you filled up all the information, mag-submit mo lang yan, then magsisend ng email confirmation ng TIASA. Then after like 24 hours, mag-email ulit sila sa'yo with a link na pwede mo nang bayaran reduced tax amount para sa kasama mo magbabiyaheng minor. Diyan na rin kami nagbayad para sa amin kasi para makasave kami ng time kasi pagka minsan sa airport ang haba ng pila. So meron ka ng passport, may itinerary ka na, meron ka ng plane ticket, nakapagbuka na din ng accommodation at hinihintay mo na lang ang araw ng flight mo. 72 hours before ng flight mo, dapat mag-filled up ka na ng iyong e-travel. Or pwede ka magpunta sa website na etravel.gov.ph. Lagay mo lang dyan yung mga information mo at kung may mga kasama ka, pwede mo ding ilagay dyan kung family kayo na bubabiyahe. And make sure na i-declare mo lahat ng dapat mong i-declare dyan. Ang e-travel din ay importante bago ka pumila sa immigration. Tingin ng iba, wala lang yung e-travel na yan. Pero importante yan kasi pumapasok na yan diretso sa system ng immigration. Kapag wala sila nakita na information mo tapos pumila ka sa harapan nila, ay dahil pababalikin ka ulit sa pila para i-filled up mo yung e-travel na yan. Dahil importante yan. Yan yung magiging record natin. So, ang e-travel ay bago umalis ng Pilipinas at bago bumalik ng Pilipinas. So, upon arrival and upon departure. Next, travel insurance. Ito hindi naman to requirement pero recommended na meron tayong travel insurance. We'll never know kung kailan magkakaroon ng delayed or cancellation sa mga flight and take note, sa ibang bansa tayo, mahirap na yung magkakaroon ng aksidente or hindi inaasahan, magkakasakit, tapos wala tayong insurance. Imbis na yung gagastusin mo para sa pagta-travel nyo or pagbabakasyon nyo ay mapupunta lang din sa pagpapagamot mo, ay naku, hindi magandang experience yan. So again, this is not mandatory but highly recommended. Ito pa yung mga additional requirements na kailangan nyong i-secure. Unang-unang tinatanong sa immigration kung saan ka nagtatrabaho. Kung government employee ka, hahanapan ka ng travel authority. Yung travel authority, kinukuha yan sa boss mo or I think sa mga HR. Basta magtanong ka lang sa manager mo. And mas maganda na mas maaga mag-secure ka na ng travel authority. Kasi ang dami kong nababasa na araw na ng flight nila, hindi pa nare-release yung travel authority nila.
minsan matagal daw talagang mag-release. Mahirap talaga sa gobyerno natin, no? Other requirements sa mga solo traveler and first-time traveler, usually hinihingi yung COE or yung proof of income para mapatunayan na hindi ka talaga magtatrabaho sa ibang bansa. And yung iba pang mga requirements such as employee ID, bank statement, yung mga yon kung hindi naman hihingi ng immigration officer, huwag nyo nang ilabas. And mas maganda kung lahat yung nakaprepare lang sa bag mo or sa cellphone mo, huwag mo nang i-print lahat na para ka namang mag-a-abroad talaga kasi red flag yun sa IO. So meron ka na ng lahat ng requirements na kailangan mo and good luck. Siguraduhin mo lang na meron ka ding sapat na pocket money at huwag mabibitin. Kaya malayo pa lang pag-ipunan na. And I hope magkita-kita tayo ulit sa Hong Kong. Yun lang naman. Kung may katanungan kayo, comment down below. Baka may nakalimutan ako. Huwag mahihiyang magtanong. Bye guys!